looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. So magandang gabi po sa ating lahat. Malakas po ang ulan ngayon dito sa Candon City. Kaya mabuti ang Panginoon dahil po at least ay lumamig ang kapaligiran ako. At patuloy yung mga tanim ng mga tao ay may dilig na diligan. Okay? So tayo muli mag-pray sa ating daily words of encouragement. I hope that we could be able to learn something as we study the Word of God for tonight. So, dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang inyong salita na aming pag-aaralan. Naway meron kami muling matutunan na prinsipyo mula sa inyong salita upang patuloy na meron po kayong magamit para sa aming kongresyanong buhay. Kayo pong maitaas, pagpalain niyo po lahat ng nakikinig sa po ng kanilang pamilya o Diyos. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay, so basahin po natin ang ating text dito po sa Mark chapter 5 na po tayo. Alright, so sinusundan lang po natin ang mga kwento sa Mark. Nasa chapter 5 na po tayo, sabi ng Biblia, 1-20. The Bible says, "And they came over unto the other side of the sea, into the country of Gadarenes. And when he was come out of the ship, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit, who had his dwelling among the tombs." Nakatira po siya doon sa tombs. Itong man of unclean spirit, meron pong sumapi na bad spirit po sa kanya. Mamaya mababasa po natin yung legion. "And no man could bind him, no, not with chains, because that he had been often bound with fetters and chains, and the chains had been plucked asunder by him, and the fetters broken in pieces, neither could any man tame him. And also night and day he was in the mountains and in the tombs, crying and cutting himself with stones." Akalain niyo po yan, sinusugatan niya po yung sarili niya ng mga bato. "But when he saw Jesus afar off, he ran and worshiped him." Napakaganda po ang ginawa niya eh. He ran and worshiped him, and cried with a loud voice, and said, "What have I do with thee, Jesus, thou Son of the Most High God? I adjure thee by God that thou torment me not." For he said unto him, "Come out of the man, thou unclean spirit." So, tinawag ng Panginoong Hesus yung mga bad spirit, unclean spirit, na nasa loob ng taong ito. And he asked him, "What is thy name?" And he answered, saying, "My name is Legion, for we are many." And he besought him much that he would not send them away out of the country. Now there was there nigh unto the mountains a great herd of swine feeding, and all the devils besought him, saying, "Send us into the swine." Baboy po yan, swine. "That we may enter into them. And forthwith Jesus gave them leave, and the unclean spirits went out and entered into the swine, and the herd ran violently down a steep place into the sea. They were about 2,000, nakalaan niyo po yan, 2,000 po ang sumapi dito sa taong ito. Yun po yung legion, 2,000 na evil spirit, and were choked into the sea. Verse 14, "And they fed, the swine fled, and told it in the city and in the country, and they went out to see what it was that was done. And they come to Jesus and see him that was possessed with the devil, and had the legion sitting and clothed, and in his right mind,
and they were afraid, and they saw it, told them how it befell to him that was possessed with the devil, and also concerning the swine. And they began to pray him to depart out of their coast. And when they were coming to the ship, he had been possessed with the devil, prayed him that he might be with him. Howbeit Jesus suffered him not, but saith unto him, Go home to thy friends, and tell them how great things the Lord hath done for thee, and hath had compassion on thee. And he departed and began to publish in the Decapolis how great things Jesus had done for him, and all men did marvel. So yan po ang ating pamagat po, yung nabasa natin kanina dito sa verse 19. Tell them how great things the Lord had done for thee. Una pong salitang pagtitignan natin, yung unclean po dyan is akatartos sa Greek, impure. May demonic, yung mga demon, mga devil, mga bad spirit ay pumasok po dito sa tao ito. Nabasa natin kanina, yung legion, it's about 2,000 evil spirit. Can you imagine that? Yung worship po dyan, nung nalaman niya ang Panginoon na paparating, tumakbo siya. Kalain mo kahit na may bad spirit siya, pero nag-worship. Meron siyang daladalang bad spirit sa kanyang 2,000, pero hindi makontrol ng 2,000 na bad spirit siya. Hindi napigilan ng 2,000 devil Alright, demon spirit, di ba? Hindi napigilan ng 2,000 demon, bad spirit, para siya ay magsamba. Bakit ang tao po nahihirapang magsamba? Ilang bang bad spirit ang nasa atin? Ilang po bang devil spirit na nasa atin para hindi tayo makapag-worship? Samantalang itong taong ito, merong 2,000 na devil spirit pumasok sa kanya, and still, sabi sa verse 30 or 6, when he saw Jesus afar off, malayo pa, he ran and worship. Diba? So bakit hindi tayo makapag-worship? Mas marami bang devil sa atin? Mas marami bang demon sa atin? Ito, 2,000 legion. Pero nung nakita niya ang Panginoon malayo pa, tumakbo siya at siya ay nag-worship sa Kanya. Ganun po dapat tayo Diba? So kahit ano pong nasa atin na struggle sa buhay, sabihin natin, hindi magandang pakiramdam ko, may sakit ako, sabihin natin, maraming hindi magandang nangyayari sa akin, pero katulad nito, 2,000 ang demon spirit sa kanya, still, when he saw Jesus afar off, he ran and worship. Ganun po dapat. At alam niyo po, yung live po dito, ay sa Greek ay epitrepo, permit. Pinermit po ng Diyos na pumasok po sila doon sa swine, yung mga 2,000 bad spirit na ito. Kasi po, sabi nila sa Panginoon, kung maaari ay pumasok sila sa mga swine. Nagpaalam po sila Kaya ang mga bad spirit po ay hindi po pwedeng gumawa ng sarili lang decision without the permission of God. Naalala niyo po si Job? Diba? Noong tinempt po siya ng diablo, trinay siya ng diablo, nagpaalam po siya sa Panginoon. So go, sabi. Katulad din po nito, he lived, gave them leave, and they entered into the swine, sabi ng Biblia. Yung tel po dyan, anagelio, speak. Alright, nung siya po ay nahugasan na clean na yung man na ito, ay sabi ng Panginoon sa kanya, tell them how great things the Lord hath done for thee, and had compassion on thee. Una pong matututunan natin dito, there was a man with an unclean spirit, sabi sa verse 2. Diba? Pangalawa, his life is miserable. Bakit? Sa verse 3 to 5, sabi ng Biblia, who had his dwelling among the tombs, and no man could bind him, no not with chains, because that he had been often bound with fetters and chains, and the chains been plucked asunder by him, and fetters broken in pieces, neither could any man tame him. Walang makahawak sa kanya. Nagwawala. And always night and day he was in the mountains and in the tombs, crying and cutting himself with stones. Akalain niyo po yan Nakatira siya sa bundok, parang NPA. Nakatira sa sementeryo. Sino naman po ang gustong tumira sa sementeryo, di ba? Pero ito nga po, dahil nga merong evil spirit na nakatira sa kanya, doon siya tumitira
At umiiyak siya, oo. And cutting himself with stone. Bakit? Pinapahirapan siya ng mga 2,000 evil spirit nasa kanyang katawan. Kaya nga po, umiiyak siya, oo. At sinusugatan niya yung kanyang sarili ng bato. Cutting himself with stone, sabi ng Biblia eh. Alright? So his life is miserable. Alam nyo, yan din po ang ating background before knowing Jesus Christ as Lord and Savior ng ating buhay. Our life becomes miserable dahil po sinira ng dyablo. Marami pong bad influences sa atin. Maraming influence ang dyablo, ang sanlibutan, ang bad spirit. Ang bad influences. Tayo po ay pinagulong-gulong ng dyablo sa pamamagitan ng mga bisyo ng sanlibutan ito, alak, sigarilyo, drugs, marijuana, babae, lalaki, at iba-iba pang mga kasalanan, sugal, and bisyo, di ba? Sabong, wedding, loto, sugal, away. See? So napaka hindi magandang buhay po yung ginawa ng sanlibutan, yung influensya ng dyablo, ng mundo, ng mga evil, pumasok po sa atin eh. Alright? So katulad ng taong ito, sinusugatan niyang sarili niya kasi hindi siya natutuwa sa evil influence, evil spirit na nasa kanya. Umiiyak siya eh. Alam niyo, ang mga influence ng mundong ito, paiiyakin tayo. Oo. Susugatan mo, hindi ka matutuwa talaga. Kaya tingnan niyo po yung ibang tao, nagpapakamatay na lang kasi akala nila yun yung solution ng kanilang problema. Pero akalain niyo po, ang maganda po dito, number 3, but when he saw Jesus afar off, malayo pa ang Panginoon, he ran and worship Him, sabi dito sa verse 6. Diba? And cried with a loud voice, sabi sa 7, and said, what have I to do with thee, Jesus, thou Son of the Most High God? I adjure thee by God that thou art torment me not. Pasensya na po, malakas ang ulan eh. Siguro naririnig niyo po. Okay? So kaya, he ran and worship. Yun ang maganda. So noong pinapahirapan na siya ng evil spirit sa kanya, noong siya ay pinapaiyak ng impluensya ng mundo, at sinusugatan niya ng sarili niya, wala nang pag-asa, wala nang solusyon sa kanyang problema, akala niya, ganun na lang, miserable na lang. By the way, ang miserable po ay malungkot sa Tagalog, tinignan ko po sa dictionary. So akala niya, malungkot na lang ang buhay niya, akala niya, yun na lang, hanggang siya'y mamatay. Pero akalain niyo, nung nakita niya ang Panginoon, malayo pa siya, he ran and worship Him. Nag-worship po siya. Kahit merong 2,000 na evil spirit nasa kanya, na demons, hindi siya na-control ng 2,000 legion or 2,000 evil spirit. Hindi na-control, na napigilan siya, kundi tumakbo siya at nag-worship. Kaya nga ang tanong po sa atin, ilan ang evil spirit ang nasa iyo? Bakit hindi ka makapag-worship? Mas marami bang evil spirit ang nasa atin kaysa ang taong ito? 2,000, pero nakapag-worship siya, hindi siya napigilan eh, ng 2,000 na evil spirit eh. Nakapag-worship siya, akalain mo, kukontrolin siya, pinipigilan siya, para lumapit sa Panginoon, di ba? So dito ka lang, huwag kang pumunta kay Jesus, talagang pinipigilan siya. Pero wala, hindi ako mapipigilan ng 2,000 na ito. Tumakbo siya at nag-worship. Kaya alam niyo po, walang reason na di po tayo makapag-worship. Lalo pag anak ka ng Diyos, wala ka namang evil spirit eh. By the way, hindi na po tayo pwedeng pasukan ng evil spirit pag sa'yo na ang Panginoong Jesucristo. You are filled with the Spirit of God. I'm saying you are indwelled by the Spirit of God. Nasa atin na eh, yung Spirit ng Panginoon eh. Wala nang evil spirit ang pwedeng pumasok sa atin sapagkat tayo na ay indwelled by the Holy Spirit. Wala ka namang evil spirit na 2,000 katulad ng man na ito eh, na may unclean spirit. Pero nakapag-worship siya. Pero bakit tayo wala sa church paglinggo? Bakit umaga lang? How about hapon? Di ba? Bakit pag prayer meeting, Thursday sa atin dito sa Candor? Wednesday sa ibang churches. Bakit hindi ka makapag-worship? Meron ka bang mas
Mas marami ka bang evil spirit? Wala nga eh. Kasi nga, indwelled na tayo ng Holy Spirit. In other words, hindi na tayo pwedeng pasukan ng bad spirit. Bakit? Nasa atin na ang Holy Spirit eh. Oho, wala naman tayong evil spirit. Bakit hindi tayo makapag-worship? Ito eh, may 2,000 na pipigil kung control sana sa kanya, nakapag-worship. Kaya dapat matuto po tayo sa salita ng Diyos mga kapatid. Dapat, God deserve our worship. Bakit? Mabait siya, pinapakain niya tayo, buhay tayo, wala tayo sa ospital. Kompleto ang family natin. Hindi tayo nadidisgrasya. Oho, buhay pa tayo. Dapat mag-worship po tayo, Sunday, Wednesday, prayer meeting, Thursday man yan. Kahit everyday po, dakilain natin ang ating Panginoon. At pangapat po, Jesus had compassion on him that he cast the unclean spirit that was within him. Sabi po ng Biblia. So, sa madaling sabi, na umalis, pinaalis ng Panginoon, yung evil spirit na nasa kanya, di ba? So, nalinis siya eh. Oho, bakit? Because of the compassion of Jesus Christ. Ano ba pong hindi magandang pangyayari sa buhay natin? Ano ba pong masamang nangyayari sa atin? Ano man ang kasalanan na naranasan po natin, pwedeng patawarin ng Diyos. God is the God of second chances. Give yourself another fighting chance. At kaya tayong patawarin ng Diyos. Why? Because He had compassion. So, for God so loved the world, sabi ng Biblia, walang kasalanang hindi niya kayang patawarin. Sabi sa 1 John 1:9, we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Principles of the day po, a clean life is a product of a changed life. Pangalawa, a miraculous God can reshape a miserable God. Kaya pong i-reshape ng Panginoon ang miserableng buhay. Bakit? Siya po ay miraculous. A miraculous God can reshape a miserable life. So kaya nga po, tell them how great things He hath done for thee. Tell others how Jesus Christ saved your soul. Tell others how Jesus cleanse you and change your life. Di ba? So kaya napakaganda ng salita ng Diyos. Tayo pa manalangin, dakilang Diyos, pagpalaan niyo po ang lahat ng natutunan namin na manatili sa aming puso at isipan. Kayo po ang mag-bless sa lahat ng nakikinig. In Jesus' name I pray. Amen. So magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Brother Clyde Bansano, magandang gabi. Pagpalain ka ng Panginoon, Brad. At pinagpipray ka namin. Ganun din po kay Brother George Fernandez sa Pangasinan. At Brother Benjo Soliven Kaigal from Badog. So pagpalain po lahat tayo ng ating Panginoon. See you on the next episode. Good night.